Magandang araw, ako si Ginoong Payas, ang tagapagtalakay tungkol sa Mother Tongue-Based Multilingual Education. Sinasabi na ang Mother Tongue-Based Multilingual Education ay unang inilunsad sa Pilipinas bilang pagpapatupad sa kurikulum ng K-12. Ito ay ipinatupad noong 2012 sa administrasyon ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Siya yung nagpatupad ng pagbabago na ito sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sinasabi rin na noong July 14, 2009, sa utos ng Department Order Number 74 na inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon o ng DepEd na ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTV, MLE, ito ay ang paggamit ng dalawa o higit pang wika sa pagtuturo sa mga paaralan sa isang bansa. Sinasabi rin na ipinatupad ito upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin na tinatalakay sa bawat paaralan. Bago pa man ipatupad ang Mother Tongue-Based Multilingual Education, sinasabi na naunang ginamit ang wika ng mga mananakop. Ito ay ang Espanyol at Ingles bilang pangunahing wikang panturo sa mga paaralan nang maibalik ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946. Sinasabi na nagpatuloy ang nasimulang polisiya ng paggamit sa Ingles bilang pangunahing wikang akademiko sa mga pag-aaral sa bansa. Sa paglipas ng panahon, dahil na rin sa muling pag-usbong ng nasyonalismo noong dekada 50 hanggang 70, ipinatupad ang bilingualismo o bilingual sa paggamit ng dalawang wika. Halimbawa nito yung Ingles at Filipino sa pagtuturo ng mga asignatura. Kasabay ng pag-usbong ng iba't ibang pag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagsusulong ng Mother Tongue-Based Multilingual Education, nagsagawa rin ang DepEd ng mga pananaliksik tungkol rito. At gayon din naman, ipinanukala rin sa Kongreso ni Kinatawan Magtanggol Gunigundo. Siya ay ikalawang distrito ito ay ikalawang distrito Valenzuela na gawing permanente ng polisiya ang multilingual education and literacy sa bansa. Sinasabi rin na ang mga kagamitan at pagtuturo kailangang gamitin sa estilo ng pagtuturo na ito ay dapat nakabase sa mother tongue ng kanilang kinabibilangan ng bawat rehiyon. Sa kabuuan, may 12 mother tongue na inaprubahan ng DepEd upang ituro sa mga kabataang Filipino na depende sa kanilang rehiyon. Ito ay ang mga sumusunod. Una, Iloco, Pangasinan, Kapampangan, Tagalog, Bicol, Waray, Hiligaynon, Cebuano, Maranao, Chavacano, Maguindanaon at Tausog. Ngunit sinasabi sa kasalukuyan ay may idinagdag ang DepEd na 7. Ito ay ang Ibanag, Ivatan, Sambal, Aklanon, Kinaray, Ayakan at Surigao nun. Ang paggamit ng ganitong programa o ang paglunsad ng ganitong programa ay mayroong positibo at negatibong epekto sa mga mag-aaral. At uunahin nating tatalakayin ang positibong epekto ng mother tongue-based multilingual education. Una ay ang nagiging globally competitive ang mga mamamayan. Ibig sabihin, kapag ginamit ng mga mag-aaral ang kanilang unang wika sa kanilang pag-aaral, mas mabilis na matututo sila sa kanilang tinatalakay. Kumbaga, hindi lang nagiging magaling sila sa Pilipinas, kung hindi rin sa ibang bansa o nakikipagsabayan sila sa globalisasyon. At ang ikalawa ay nabawasan ang mga estudyanteng nagda-drop out at hindi pumapasok. Mahalaga rin kasi na nauunawaan ng mga mag-aaral ang talakayan kapag ginagamit nila yung unang wika nila o yung mother tongue
na kinagisnan nila. Kumbaga hindi sila na left behind pagdating sa loob ng paaralan kasi mas nagiging komportable sila na gamitin yung unang wika nila o yung wika na kinagisnan nila upang makipagsabayan rin sa pagiging sa talakayan sa loob ng isang paaralan at nagiging aktibo sa klase. Kumbaga kapag ginagamit ng mga mag-aaral ang kanilang unang wika ay nagiging aktibo sila sa klase kasi nga alam nila yung ibig sabihin o yung mga tinatalakay dahil gamit nila yung kanilang unang wika. At higit sa lahat ay natututo ang mga mag-aaral dahil sa wikang kinagisnan nila, yun yung ginagamit bilang wikang panturo ay mas nauunawaan ng mga mag-aaral, mas nagkakaroon sila ng katanungan tungkol sa tinatalakay sa loob ng paaralan. Kumbaga, mas nagiging palaisip ang mga bata tungkol sa talakayan kapag ginagamit nila yung unang wika nila. Ngayon naman ay dumako tayo sa negatibong epekto ng mother tongue based multilingual education. Sinasabi rito na may mga negatibong epekto rin ito lalong-lalo na sa mga kabataan na kasali sa sistemang ito. Kapag ang inang wika o unang wika, mother tongue na itinalaga sa isang lugar ay mali o hindi tugma sa mismong wika na isinasalita, mas mahihirapang matututo at maiintindihan hindi lang ng mga bata, kung hindi pati na rin ng mga guro ang mga paksa na tinatalakay